And now, for another presentation, special dance number. Okay, lipay kay ko pagsulti ani, kay it's nice to dance for the Lord. Ato diyong i-welcome, ato ang cute kayo na si Michelle Bondal para sa iyang dance number. Ay, okay. Sige, palakpakan natin si Michelle. Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone who answers the light and he lights the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world. Let it shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world. Let it shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone who answers with the light and he lights the way. His name is Jesus. He came to save us. He is the light, 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 light of the world. Let it shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world. Let it shine, 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 all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. 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 Wow! Very good! So, thank you so much, Michelle. So, padayon jud daw tang maglakaw sa kahayag sa Ginoo. So, inspiring kayo. I hope next year, mas daghan pa jud ang mo sayaw diri no, ug mo kanta para sa Ginoo. So, makadasig kayo. Bata pa siya, wa siya naulaw sa pagsayaw diha sa Ginoo. Karon na na, atong i-prepare atong kasing-kasing para sa ato ang praise and worship. Hello, check, check. Amen, maing buntag mga igsuon. Amen, dapat malipayon ta. Joy ba kanang smile face. Amen, malipayon ba ta? Amen, no, manindog ta og halaran na tatong buhing Dios og maanindot og puno sa kasing-kasing ang pagdaig dira sa tumbing Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.
Holy night, all is calm, all is bright, round yon Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quail at the side, glories stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Virgin Mother and Child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quail at the side, glories stream from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Yes, Lord, it's good to celebrate Christmas Ginoo. Tungod kay kini
mao gayod ang paghinumdom sa imuha gayong pagpakatao ni kalibutana kapin 2,000 na ka mga katuigan. Aron kami Ginoo makabaton og paglaom ning kinabuhia nga daw walay paglaom o wala gay paglaom kung wala ka Ginoo. Salamat gayud Ginoo kay gihatagan nimo kami og paglaom o kinabuhi nga walay katapusan Ginoo tungod lamang sa imuhang pagkahimugso kapin 2,000 na ka mga katuigan nga milabay. Lord, ikaw gayod na magapanglihok sa among mga kinabuhi o magasilsil sa among kasing-kasing o sa among unahuna kung unsay kahulugan o unsay gayoy tinuod na Pasko o Christmas diri sa among kinabuhi Ginoo. As we continue adto sa unahan, i-bless nimo kami, i-empower nimo kami sa imong balaang espiritu. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Ang maigsuon, ato andamon na itong mga halad ya sa itong Diyos. Magmatinod-anon sa paghatag sa ikanapulong pangahala buhaton takinig buhaton takinig hatag aron maghahatagan sikreto kini sa panalangin umagaya ang buhaton sa langit sa langit ikaw puno ang madadaya o manalangin magmasinugdan sa iyang pulong matod pa sa saan siya nagkaito sulay ako sulay ako hatag aron maghahatagan sikreto kini sa panalangin umagaya ang buhaton sa langit sa langit ikaw puno ang madadaya o panalangin buhaton takinig 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 ubos sa kalipay. Yes, Lord, kami mapasalamaton na usab nga kanimo niini gayod na halad na gibalik sa imong mga katawhan diha kanimo agi og pagpasalamat ug pasidungog nga kanimo tungod sa imuha gayod na favor na gipakita ngani sa matag usa kanamo. Panalangini kini nga salapi na magamit gayud para sa imong kahimayaan. Labi na gyud sa pagpalambo, pagpauswag sa mga buluhaton nini nga iglesia Ginoo. I-bless usab kining imong mga katawhan. Panalangini ang tanan nga mga tinubdan sa ilaha Ginoong panalapi. Labi na Ginoo ang nanarbaho, adunay negosyo, magamay man o dako Ginoo. Ug ang tanan nga naghago naningkamot Ginoo nga diin legal Ginoo diha sa imong atubangan ug atubangan sa balaod sa tao. Ikaw gayud baga panalangin nga na kanila og mga pinilo-pilo na mga panalangin. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Okay. Okay, ang mga young people daw, gihanyo na kung na mga bakante diri sa atubangan dapit sa kilid-kilid, diya daw mo kay para ang makalingkod daw sa likod ang atong mga hamtong. Oh, na hamtong.
Kaya malagsakit to sa likod ang mga tigulang, no? Sige, palihog ko sa mga young people. Pwede mo sa mga kuan, suksok sa mga lingkuranan. Kaya basig napay maabot. Okay, now, at this point, Christmas is also a time to share our God-given talents. So, dili lang mga regalo, kundi ang pag-share sa talent na gihatag sa Ginoo kanato is also part of giving sa Christmas. And now, para dasigon ta og usa ka awit, atong i-welcome atong very talented na musician, singer. Wala na yung lain pa. O, Pastor Wally, dili na. Si Dexter Blanco. Palakpakan nato siya. Nagduha mo ko doon tadi sila niya. Late man yung partner. So, mayong buntag usab sa tanan. Advance Merry Christmas. Para madali, ako na lang isa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I'm set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I'm set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I'm set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love,
unending love, amazing grace. Amen. Praise God. Thank you so much, Dexter, sa madasigo na kanta. Indeed, amazing kayo ang grasya sa Ginoo, no? Kay siya gyud ang naghatag sa ato kaluwasan. Bisag dili ta takos, makasasala ta, pero gihatag yun niya sa iyong bugtong anak na si Jesus Christ para magkinabuhi ta na lawas nun. Tama ba yung word? Luwas nun. Okay, amen. And now, our most important part sa atong gathering is to hear the word of God. Kaingon pa ang pulong sa Roma 10:17, ang pagtuo moabot pinaagi sa pagpamati ug ang pagpamati pinaagi sa pulong ni Kristo. Let's prepare our hearts to listen God's word. Ngayong buntag sa tanan. Merry Christmas. Pasko na gyud. No? Untaan ni unya, way mangluod ha. Nga makadawat o kuan. Mga wala gilauman nga regalo or lahi sa gilauman nga regalo. Pero duda na ako, kamo diri amor kabalo naman mo kisay nabunutan ninyo. Ha? Kay wa gid di gid mapugngan yung mga bakba. Mosulti gyud kisay nabunutan. Murag dili na exciting na nga part bito ka na maghinatagay kay kabalo na kung siya hatagani kay kisa kabunot sa kuan na napagid mo yung mga kuan mga wishlist pagyud. Kung usay paliton. Anyway, importante way manghilakay unya. Ang atuang tema nini nga atuang Christmas celebration 2025 gitawag kini Why Jesus Came. Ang katukuranan sa pulong sa Ginoo makita sa libro sa Luke chapter 19 verse 10. Ay kasuko. Nganong si Kristo mianhiman. In Luke chapter 19 verse 10 nag-ingon, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Let us pray. Ama namo nga langit nun, dalaygon kagayod, inintak na karon sa kabuntagon, mapasalamaton kami Ginoo sa imong pulong nga among madunggan karon Ginoo nga nagahisgot kun nganong ikaw mianhi Ginoo nga diin maoy tumong niining Pasko karon na amo ang gi-celebrate Ginoo. Ako ang gina-pray na hatagan nimo kami langit nun nakaalam na makasabot niini o labi na kanako nga makahimo ako sa pagsaysay nining imong pulong. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Adunay mga pundok sa mga Kristohanon o sa mga dili Kristohanon. And then wala gyud ka sa ulog og Pasko. No, naman siguro may nahibalaan. Wala ka sa ulog og Pasko sa reson nga wala may nasayod kung kano sa agyod gipakatawo si Jesucristo. Wala gyud eksakto nga date kung gipakatawo bagid siya sa December 25 o sa bulan sa December bagid siya natawo. Pero kita, ingon ng mga Kristohanon, we celebrate Christmas, dili tungod kay nahibaluan nato kung kano saan nahimukso si Jesus Christ. Apan, we celebrate Christmas because sa makausah, adunay manluluwas, nga gipanganlan og Hesus, nga gipakatawo kapin 2,000 na ka mga katuigan nga milabay. Now, Jesus came on a divine mission. Si Kristo, gipadala sa usa ka mission. Ang iyang pagkatao, ang iyang pag-anhi, usa ka divine mission diin to seek, to save, and to give life. Mao gid ni siya ang divine mission ni Jesus Christ kung nganong gipakatao o kung nganong miani siya diri sa kalibutan aron sa pagpangita, pagluwas o paghatag o kinabuhi. Mao ni ang sulod sa ato ang teksto nga atong gibasa. Now, Christmas is widely celebrated. But many people miss the real reason why Jesus came. Gani, kung natuang lantawon ang tibuok kalibutan karon, dili lang ang Pilipinas, kundi tibuok kalibutan, ilabi na tong mga Christian country, naga-celebrate yun og Christmas. Kita ingon na mga Pilipino, sa tibuok kalibutan, kita ang pinakadugay
mahuman magsaulog og Pasko. Pinakasayo magsugod. Pag naa na gani ber ang bulan, buot pasabot, Pasko na nasa tuwa. September pa lang, buot pasabot, ga-celebrate na ta og Pasko. Manang pag August, September, pag abot sa pagsugat sa pitsa 1 sa September, kung mag-apply ka og mga radio station, madungog na nimo ang mga Christmas songs na gipatugtog sa mga radio station. O kung wato ka sa mga malls, magsugod na sila decorate dito, magbutang og mga Christmas light o uban pa na mga Christmas decors. Timaan nga Pasko na siya. Apan, daghan sa mga tao, wala mahibalo kung nganong si Jesus gipadala o mianhi sa kalibutan. Ang ilahang nahibaluan na kinahanglan nilang magsaulog og Pasko. Manang waadto sa mall, alang sa uban, ang Pasko kay mao ang paghimo, pag-decor dira sa balay, sa kumpanya, sa mga stores, sa mga unsa pa na mga establishment. Ang uban nagunahuna nga ang Pasko kay mao ang pag-shopping, manang ang uban September pa lang nag-shopping na kay ang ilang pagtuo, December busy ang mga kalsada, busy ang malls o uban pa na mga shopping center, manang mag-shopping na. Ang uban nagtuo nga ang Pasko panahon sa hudyaka, manang panahon sa Pasko imbes pagsaulog sa pagpakatao ni Jesus diri sa kalibutan, ang uban maghimo og celebration nga adunay mga pagsaulog nga dili sentro si Kristo. For example, mag Christmas party pero di ka makadungog kung nganong nag-celebrate mo og Pasko. Kaya ang gihimo basta kay maghatagay og regalo, maghudya ka, mag-inom, kung masipyat pa, mag-inawayay pa kay ang mga regalo na mao. So, tungod kay na-miss nila ang tinuod na kahulugan sa Pasko. Now, Jesus' birth was not just a historical event. It was a divine mission. Kung saan pagkatao ni Jesus Christ, dili lang sa historical event, nga pwede nato una-unaon nga, basta kay natao si Jesus Christ, apan, aduna kini divine mission, balaanong mission, ang pagpakatao ni Jesus Christ. Now, understanding why Jesus came, help us nga magunitan nato ang kaluwasan. Unsa pa gyud? Ma-appreciate nato ang tinuod nga bili sa Christmas. Unsa pa gyud pagsabot sa Pasko? Mahikaplagan nato ang purpose sa pagkatao ni Jesus Christ pag-anhi sa kalibutan diri sa ato mismong kaugalingon na kinabuhi. Now, kining mga regalo na nasa inyong front, makita ninyo nga daw nindot siguro mga sulod ani kay nindot man ang mga wrappers. Makakita ka og dunay dagko, dunay gagmay, duna poy gagmay kaayo. Og masuta nimo kini siya, inig open lang nimo niini. For example, kung mag-abli ta og regalo, sa man maahibaluan nimo kung naa ba ni siya sulod o wala, o kung makalipay ba siya o makadisappoint sa imo. Papel, wala isulod. Sa pagyon. Na baka mo inyo adre? Okay, nila gid sulod kay bugat man. Makalipay ba sa imo ang sulod o dili? Bato. Abli taglain. Ang pinakanindot sa Pasko, dili makita sa daghan na regalo. Adunay daghang mga gifts ngayon yung makita diya sa atubangan, pero ang pinakanindot na kahulugan sa Pasko, ug ang pinakanindot na kahon na dapat nimong maablihan panahon sa Pasko, mao nga si Jesus Christ. Mao ni siya ang pinaka sentro nganong gasaulog kita og Pasko. Kung nganong gasaulog kita og Christmas, ang pagkatao ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan kapin 2,000 na ka mga katuigan nga milabay. Now, have you truly understood the meaning of Christmas?
the reason why Jesus came. Nasabtan ba gyud nimo ug nahibaluan ba gyud nimo ni siya? Now, pangutana ang imong kaugalingon, am I receiving the real gift of Christmas today? Ako bang maangkon kaha ang tinuod na Pasko karong adlaw? Diha sa imong kinabuhi, di lang kining mga regalo. Of course, makadawat gid mo ana kay kanang niapil man mo og exchange gift. Kunya kung wapo niapil og exchange gift, na may nagparapol diri Oh, basig na makadawat diri og bugas. Makadawat og sa pana. Thermos, siguro na o heater, napay pitsil, napatong sa to, kaang ba to? Oh, mga inana. Napay motor diya sa gawas. Wala di ay. Now, una, why Jesus came, first is Jesus came to seek the lost. Ang pinaka-purpose ngano si Jesus Christ miani sa kalibutan, gipadala sa kalibutan aron sa pagpangita sa nangawala. Si Jesus nagingon sa 19:10, ingon sa, for the Son of Man came to seek. Mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita sa nangawala. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo, the lost are not worthless. Ang mga nangawala, wala kini, dili kini sila walay pulos. Bililhon kining mga nangawala. Imagine nimo katong 100 ka karnero ang isa nawala. Pero nganong gibiyaan sa magbalantay ang 99 milakaw o gipangita katong usa nga nawala. Tungod kay importante sa magbalantay ang nawala nga kauban sa iyahang mga karnero nga giatiman. Ingon usab kita na mga Kristohanon. Kita na mga tao, we are the reason why Jesus came because we are lost. Mutuo mo ana. Sa wala pa ka diha kang Hesukristo, you are lost. Nawala ka, nahilayo ka sa Ginoo. Ingon ang Romans 3:23. Ingon niya dira, ang tanan nakasala o nahilayo sa Dios. Ang pulong diha nahilayo mao ang pagkawala nimo. You are separated from God. Kung wala si Jesus gipadala diri sa kalibutan o wala nimo mailhan si Jesus Christ diri sa kalibutan, surely, very sure, you are going to hell. Muadto ka ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Hinumduman nato, there are two destination nga pagadtuan sa tao, langit ug impyerno. Pero subo pamalandungon nga daghan sa mga tao nagtuo nga muadto sa langit. Pero wag yoy nagtuo nga maadto sila sa impyerno. Bisag unsa pa kadautan silang kinabuhi, bisag unsa pa kasalawayon lang kinabuhi, bisag wala pa muhilak ang Ginoong Hesukristo, diha silang kinabuhi, muadto sila langit. Which is dili siya mao ang biblikal na pag-adto sa langit. Kaya ang tao nga gusto moadto sa langit, ilhon niya si Hesukristo, diha siyang kinabuhi. Naunsa man ang nakapahimulag nato sa Ginoo, sin cause humanity to be spiritually distant from God. Nganong dapat man ta pangitaon sa Ginoo? Tungod kay sa espirituhanong bahin sa itong kinabuhi, kita layo sa Ginoo. Lost direction in life. Nawala kita sa direction sa kinabuhi. Sa wala pa si Hesukristo sa imong kinabuhi, wala ka kabalo unsa ang direction na imong gisupay sa imong kinabuhi, and we lost fellowship with God. Wala tay pakipag fellowship sa Ginoo because of sin. Mao gingon nahilayo kita sa Dios. Mura nay kining kanabitong Samal o Davao City. Sa wala pa nay tulay draa o dili pa wala pa himuig tulay o wala pa ng mga barge dira dili ta makaadto dito sa Samal. Inana ta tungod kay dunay tubig diha nga dako. Dili ta makaduol sa Ginoo tungod sa sala nga nagapatiliwala between sa Ginoo ug sa tao. Mao nang dili kita makadirect sa Ginoo. Mao nay purpose, mao nay significant sa kanang ginahimo karon sa mga kaigsuonan nato nga lahi nga grupo na para makaistorya ka or para mapasaylo ka sa imong sala, makikistorya ka atong tao nga nadya sa gamay nga box o kwarto ug mingon ka nga, Father, kining mao ni akong sala.
nakapangawat ko og manok sa akong silingan. So si Father karon, mao siya ang mudala sa imuhang pagpangayog pasaylo dito sa Ginoo. Pero kana siya nga practice panahon na sa Old Testament, sa panahon na nga wala pa si Kristo gipadala diri sa kalibutan. Kay sa unang panahon, pag makasala ang tao, kinahanglan niyang mag-ihaw og baka, kanding, karnero bakaha, o kinibang langgam, depende sa sitwasyon o kahimtang sa iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Kung dato siya, maghalad siya og baka, kung medyo arang-arang siya, maghalad siya karnero, kung kabuskid siya, maghalad siya og langgam. Ang purpose ana, ihatod nila ngadto sa templo, o ang pari nga naa sa templo, siya tong sunogon dito sa pinaka-holy of holies nga lugar, o sa diha nga dauban niyang mao nga halad nimo, iya kining ubanan sa pag-ampo o pagpangamuyo nga pasayloon ka sa imong sala. Pero sa diha nga natao na si Jesucristo, dili na nimo kinahanglan inani nga practice. Di na nimo kinahanglan nga musulti pa ka sa tao nga pastor, kang nakasala ko, mao na akong sala. Papangayoy ko pasaylo sa Ginoo. Kadtong pagkamatay ni Jesucristo, anang hapon pag human niya kamatay, may tilon diha nga nagisi. May tilon nga nagisi gikan sa pinakaubos ngadto sa pinakataas. Doon na to'y significant. Ang tumong niadto, ikaw karon nga buot mo duol sa Ginoo, diretso ka nga mo duol sa Ginoo. Kung mag-ampo ka, mo diretso kag ampo sa Ginoo. Kung mangayo kag pasaylo, mangayo ka diretso sa Ginoo pasaylo. Dili na kinahanglan nga muagi pa ko ni tarpulano para pasayloon ko sa akong sala. That means na kung mag-ampo ko karon, ang akong gistorya ang Ginoo. Kung mangayo ko pasaylo karon, nangayo ko directly sa Ginoo. Mo nay pasabot kung anong natao si Jesus Christ ug gipadala diri sa kalibutan para kita pangitaon niya. Para kita at tungod kay kita gipangita sa iyang gugma. Now, imagine nimo the lost child, ang bata nga mawala diya sa mall. Ang bata nga nawala diya sa bagang panon sa mga tao diya sa sulod sa mall. Then ikaw nga ginikanan wala kami hunong sa pagpangita kaniya hangtod nga nahikaplagan ikaw niya. Inana ta. Ingon ta ni ana nga nawala ta. Ang Pasko nag-remind ka nato that Jesus came to find us, to find you. Nga naman, pilay edad nimo nadakpan sa Ginoo. Maybe some of you nadakpan nga tigulang na. Sa mga tong panahon na naglaroy-laroy ka sa kinabuhi. Nawala ka buot pasabot, pero wala mo hunong ang Ginoo sa pagpangita kanimo hangtod nga nailhan nimo siya. Kay nga naman, kay kung nihunong pa ang Ginoo sa pagpangita nimo, wala ka diri karon. O tingali, dili nimo mailan si Jesucristo sa imong kinabuhi. Mao na lang nay pasalamati sa Ginoo na out of billions sa mga tao diri sa kalibutan, isa ka niadto nga nakaila kang Jesucristo, diha sa imong kinabuhi. Kay kung wala ka, sultihan ko kamo, doon na lagi impyerno. Manang ayaw pagtuo nga ang tao maadto sa langit, tanan tao sa kalibutan. Doon na impyerno igsuon, mo na realidad ug mo na kamatuoran. Ikadua, many today are lost spiritually. Nawala diya sa kalibog, na-trap diya sa sala, unaware, wala sayod sa plano sa Ginoo. But Christmas reminds us that Jesus came to find the lost. Mao ni ang kahulugan sa Pasko. Ikadua, Jesus came to save the sinners o to save sinners. Igsuon, miyanhi si Jesus Christ aron sa pagluwas sa mga makasasala. Ingon pa ang Matthew 1:21, you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo, kitang tanan makasasala. Walay bisan usa kanato na dili guilty sa sala. Guilty kita sa sala, mga kaigsuunan ko. Og ang sala, ingon pa dira, sin is more than bad behavior. Kini nga sala, labaw ba ni sa dili maayo nimong kinaiya? Labaw pa, basta kay sala. Anything na nahimo nato, nga dili makapalipay sa Ginoo, gitawag ka na sa sala. And remember, natay ginatawag inheritance sin. Kasabot mo inheritance sin, sa Bisaya pa, sala nga napanunod. Asa man nato ni napanunod kining sala.
sa atong mga ginikanan. Itawag na siya og inheritance sin. For example, ikaw karon. For example, kining bata. Kini. Na siya sala. Sala nga napanunod sa iyang ginikanan. Pero dili bot pasabot na kung mubalik ang Ginoo impyerno siya, tungod kay dili pa man siya guilty. Tungod kay ang sala mahimo lamang ka, manubag ka lang sa sala kung doon na kay kabuot. Guilty na ka. Kanang kay balo na ka. Nakasasala dahil ni o dili. Manay tawag inheritance sin. O kitang tanan naka-inherit kitaw sala. O sa diha nga nakasabot na ka, nahimo na kang hamtong, kabalo na ka mo pili, unsay maayo, unsay dawtan. Unsay dapat buhaton. Guilty na ka sa sala. Makabalo na ka unsay sala. O si Jesus miyanhi aron sa pagluwas kanimo igsuon. Sa kunang gikaingon, sin is more than a bad behavior. It is a condition of our hearts. Ha? Good works and religion cannot save us. Kanunay na ako ng ginabalik-balik every time nga magwali ko sa namatyan. Ang maayong binuhatan o ang relihiyon dili makaluwas. Daghan nagtuo nga ang maayong binuhatan makaluwas. Igsuon, bisag isa pa ka milyon ka maayong binuhatan na imong himuon, as long as dili nimo ilhon si Jesucristo sa imong kinabuhi, walay bili ang imong isa ka milyon nga binuhatan. Kay kun ang imong binuhatan, maayong binuhatan, makaluwas na nimo kanang katong pagpakatao ni Jesus Christ, wala to'y pulos. Dapat dili ta magsaulog og Christmas. Kay walay pulos ang iyang pagkatao, kay maluwas man day ka sa imong maayong binuhatan. Unta, pag-ingon ni Jesus Christ o pag-ingon sa God the Father sa John 3:16, Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o tungod ni ana gihangyo ko kamo nga maghimo kamo og maayong binuhatan. Pero wala di man inana ang pagkasulat sa Juan 3:16. Ang gisulat sa Juan 3:16 ingon dito kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o tungod ni ana akong ihatag ang akong bugtong anak. Aron ang tanan nga muto kaniya dili mamatay kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kang kinsa ka makabaton o kinabuhing walay katapusan, pinaagi siyang bugtong anak. Kinsa man yang bugtong anak? Si Jesucristo. Si Jesus Christ na yang gipadala. Mana kung ingon igsoon kung makaluwas kanimo ang maayong binuhatan, mahimong kawang ang kamatayon ni Jesucristo. Walay pulos ang iyang kamatayon o ang iyang pagkatao niining kalibutan na. Kay maluwas man day ka sa imong maayong binuhatan. Ikaduha, dili makaluwas kanimo ang relihiyon. Basig niani ka diri sa New Hope, kay basin mo ingon ka, nagunahuna ka, magpasakop ko sa New Hope Christian Church kay para maluwas ko, impyerno ka igsuon. Ha? Labi nag makakita ka sa akong mga sipyat sa kinabuhi. Maingon ka nga, atay di na ako pamembro na kay pangit ang batasan si pastor di ay. Ha, abi kog maluwas ko diha. Igsuon ang relihiyon, dili makaluwas. Bisan pag naay nagtudlo nga magpasakop ka sa ilang iglesia kay para maluwas ka. Pero dire, wala ko gatudlo nga ang New Hope makaluwas sa imuha. Kay ang giila diri si Jesus Christ o si Jesus Christ lang ang makaluwas nimo. Dili ang New Hope. Pasag din ang uban kung ang ilang iglesia makaluwas. Pero ang Bible klaro nga nagtudlo, Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga muto kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Juan 14:6 miingon, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Ang nagsulti ana, dili ako, si Jesus Christ. Oh. Unsa ingon niya? Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kang Jesus Christ. Nya moingon ka, moingon ang uban ng mga tao nga kining relihiyon na makapaluwas kanimo. Kining simbahan na makapaluwas kanimo. Kung mutuo ka na igsoon, impyerno gyud ka. Kay basin unya, imbis nga ilhon nimo si Jesus Christ nga mao'y pinaka-ultimate nga savior, basig ilhon nimo ang simbahan nga makaluwas nimo. Si pastor makaluwas nimo, si minister makaluwas nimo, o kinsa man ang mga tarpulunaha nga tarpulanuha nga nag-angkon nga maluwas sila, impyerno kay igsuon. Si Jesus Christ lang gyud makaluwas kadimo. Jesus came to rescue us. Imagine nimo ang usa ka tawo nga nalunod diha sa dagat. Unsa may imong buhaton?
ang tao nga nalunod diha sa dagat, wala na nagkinahanglan og advice nimo. Kakita kag na nalunod sa dagat. Kung ikaw malunod sa dagat, unsa may imuhang expectation sa tao nga makakita nimong malunod? Siyempre, ambakan ka, ug tabangan ka. Dili kay mingon nga, nagkisi-kisi na ka na, kapakapa. Tabang. Nga mingon doon nakakita. Langoy brad, ka na nga yung kamot, okay para di ka malumos. Nang ka nga, pangita pa ning kamot, nga maka-alay kag dabling. Wala nagkinahanglan og advice ang tao nga nalunod, nalumos. Kundili kinahanglan niya rescue, mutabang nga kanya. Likewise, Jesus came to save us from spiritual death. Not just give suggestion. Wala miyani si Jesus Christ para isuggest niya nga magbinuutan ka para maluwas ka, magsimba ka para maluwas ka. But niyani siya to rescue you. To save you from your spiritual death. Unsa man ang spiritual death? Pagka matay sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Which is, mao niya ang pasabot, ang pagkapukan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Basig mo ingon mo, wala man na sa Bible, Pastor. Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Ang gipadayag 20:15 nag-ingon, ang tanang kansangalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, itambok sa linaw na kalayo. So dunay impyerno igsuon. Dunay espirituhanong kamatayon. Manahangyo gid mo nako. Ha? Wala ko naghangyo nga para mahisakop ka diri para mahimo kang membro diri para maluwas ka. Kundili para mailhan nimo si Jesucristo. Kay si Kristo lang makaluwas nimo, wala na ilain pa. Ikatulo, Jesus came to reveal the Father. In John chapter 1 verse 18, unsa may i-reveal diya sa Father? Samahan. John 1:18. No one has ever seen God, but the one and only Son who is Himself God. Ang pagtuo nila nga si Jesus Christ, usa ka propeta, usa ka tao, dili makaluwas. Pero ang John chapter 1 verse 18 nag-ingon, no one, wala pa ibisan usa nakakita sa Dios. Apan ang bugtong anak nga Dios. And His closest relationship with the Father has made Him known. See? Para mailhan nimo ang God the Father, kinahanglan nimong mailhan si Jesus Christ. People misunderstood God as distant, layo sa nga ang Ginoo daw, layo kaayo. Ang Ginoo kanang dali ra masuko. Ang Ginoo unapproachable, dili maistorya, dili maduol. But Jesus came to reveal God's love, mercy, and sa pagyod, presence. Sabot pasabot. Pinaagi kang Jesucristo, gipailan niya nga si Jesus, nga ang God the Father, maluluyon, may gugmaon, ipadayag niya yang kaugalingon, diya sa iyahang anak, nga mao si Jesus Christ. Now, through Jesus, we see God's heart. And Christmas is not just a story, it is God's revealing Himself. Second to the last, ingon dira, Jesus came to give life. Unsa daw? Si Jesucristo miani aron paghatag og kinabuhi. John chapter 10 verse 1. Unsa ingon? John 10 chapter 10 verse 1. Ingon niya, life without Jesus. Ano to? 10:1 ingon ang verse 10, ingon ang verse 1. Sapagkat tinuod gayod sultihan ko kamo nga ang tao musulod sa turil nga dili moagi sa pultahan apan mukatkat hinuon og laing agianan kana siya kawatan og tulisan. Walay shortcut. Walay shortcut. Life without Jesus, meaning pasabot ana nga kun wala si Kristo, walay laing paagi sa kaluwasan. Kaya ang katudang tao nga mukadkat sa paril, imbis nga musulod sa turil, meaning kulungan sa baka, siya makonsidera nga kawatan. In other words, illegal.
So you need Jesus Christ. Kinahanglan nimong muagi sa turil, sa sudlanan. Pinagi pag-ila kang Hesus Kristo. Now, Jesus gives, kung sa man ang gihatag ni Hesus Kristo, peace amidst trouble. Kalinaw, taliwala sa mga problema. Taliwala sa mga kalistanan. Adunay kalinaw. Mga bisag unsa pa'y mudangat sa kalibutan, abi ninyo, pag alanganin ka nga Kristohanon, pag dili ka Kristohanon, pag muingon na gani nga hapit na ang end times, naghinapos na katapusan sa kalibutan, malisang ka. Mahadlo ka. Ilabi na gyud kung nagtinga-tinga na naka sa ospital, ug na naka sa doktor nga hapit na ka mamatay. Labi nagnaanay taning ang imong kinabuhi, malisang ka, mahadlo ka. There is no peace diya sa imong unahuna. Nganuman sa kahadlok nga basin dili ka mahilangit. Mao nay tinuod. Dili pa ka andam muatubang sa kamatayon. Kaya inig atubang inig human sa atong kamatayon, muatubang ta sa hukmanan sa Dios. Another thing, Jesus gives purpose amidst pain. Tagaan kita og purpose. Taliwala sa mga sakit na atong gibati. Manang bisag naa ka sa pain, if you have Jesus Christ, may baluan nimo nga dunay purpose kini na mga kasakit. Another one, eternal life. Miyani si Jesus Christ di sa kalibutan para tagahan kaniya og kinabuhing walay katapusan. Gusto ka og kinabuhing walay katapusan? Gusto ba mo og kinabuhing walay katapusan? Ang kinabuhi nga katapusan, walay katapusan, dili nimo na may kaplagan dinhi ibabaw sa yuta. Because whether you like it or not, biyaan nimo kining kalibutan. Mga bisita lang tayo sa kalibutan, mga dumuduong, mga langyaw, ug mupauli kita sa tinuod natong Pinoy-anan. And remember, there are two destination na pag-aatuan sa tao, langit ug impyerno. Manang kung gusto ka og eternal life, samtang buhi pa ka, ilha si Hesus Kristo diya sa imong kinabuhi. Kay para masiguro nimo ang dapit nga diin mao giandam ni Hesus Kristo nga imong pagkaatuan. Kay kung mamatay ka nining kalibutana, nga wala kay Kristo sa imong kinabuhi, wala na'y pagbalik. Inig atubang nimo sa hukmanan sa Ginoo, dili ka na makaingon nga Ginoo, pabalik ako sa kalibutan. Pag-ingon sa Ginoo nga o ikaw Juan, wala imong pangalan diri sa libro sa kinabuhi, dito ka sa impyerno. Dili ka na makabalibad ug mayon kabalik ko sa kalibutan. Wala kung gusto nimo masigurado kung muadto kag langit, ayaw hulatang mamatay ka. Kay unsaon magmahibalan nimo nga maimpyerno ka inigpatay na ka. Alangan magbubalik ka sa kalibutan. Sa buhi pa ka, pwede nimong hibaluon kung asa ka gusto mo adto, langit ba o impyerno. Og ang mo decision niini, ikaw igsuon. Dili imong mama, dili imong papa, dili imong mga igsuon, dili imong bana, dili ang imuhang asawa, mao mo decision kung asa ka moadto, langit ba o impyerno. Kung gusto ka moadto og langit, ikaw ra gyud ang mo decide ni anak. Wala na kay mahimo kung mamatay ka. Unsa ingon ni Ruben Padilla, ang patay, kahit anong gawin mo diyan, hindi natatayo yan. Oh. Nabisa ng patay, bisa kung sao ba ni mo na, di na mo tindog. Kay kung mo tindog na, udagan mong ka. Ha? Tinga, lagi di ka mo karatil, udagan, lagi ni bangon na sa lungon. Wala na na'y mahimo, kay patay na na. Dapat katumbuhi pa siya. Dapat naanay siya ikihimo. Dili kay hulaton na to, nga mamatay ta, saka pa mo desisyon, ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga ipalangit ka. Wagani ka mo decide atong buhi pa ka nga mato kag langit, nya magbuot-buot ang imong igsuon, imong mama, imong papa, imong bana, imong asawa nga ampuan ni kay para malangit. Dili na magsilbi. Sa buhi pa ka di man ka gusto nga butan imong kinabuhi. Ba? Musugot ka butan imong kinabuhi. Musugot mo butan imong kinabuhi. Sa buhi pa mo. Di man gid mo musugot. Kung imingon ang imong asawa nga ayaw kaon taon, litson kay high blood biya ka. Di man ganit ta pabuot. Masuko man ganit ta, mo ngawat man ganit ta. Mutilaw gyud. Kay di ta pabuot.
Anya karon ini kamatay nimo musugot nungon ka nga magbuot silang matukag langit. Sa buhi pa ka, grabe nimo kabuluyagon. Wa gani ka makita ang simbahan, wa gani ka muilag Ginoo sa imong kinabuhi, ini kamatay nimo. Magpatawag kang Juan ug moingon nga ampo ini kay para malangit ni. Ano magbuot man sila kung asa ka mo adto? Mo na akong pasabot. Ayaw hulatang mamatay ka. Kay ingon ang Hebrews 9:27. Ang tao mamatay makausa o human ni ana paghukom. Oh. I-judge ka na. Madto kag langit. Kung gusto ka madtog langit, ayaw hulata mamatay ka. Samtang buhi pa ka, mahibaluan na nimo. O say rin ako asa ka maadto. Kung gusto ka madtog langit, karon dapat nimo hibaluan. Ha? Basig moingon ka ba nga basig pangutanon ako sa inyo be. Kung mamatay mo karon, asa man mo paingon? Langit o impyerno? Ha? Kisay nitubag diri nga may balaan na pastor ni kamatay. Kanang tubaga, murag sigurado, wa jud ka kaila Ginoo sa imong kinabuhi. Kay sultihan ko kamo, kung sa buhi pa ka, sigurado ka nga malangit ka, ingon, mahibaluan na pinagi sa pag-ilan nimo kang Ginoo sa Kristo. Ingon ang Juan 1:12. Sa tanan nga midawat, mituo, sila gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kung ikaw midawat ug mituo kang Ginoo sa Kristo, niining buhi pa ka. Langit ka padulong. Manang walaan na ng istorya nga unya na mahibaluan pastor kung mamatay nako. Pagkaluoy nimo kung mauna ang imuhang baruganan. Ano man? Tungod kay kung mamatay ka nga sa impyerno ka padulong, wala na kay mahimo. Manang mailhan gyud nimo kung asa ka langit ba ka o impyerno mo adto. Pinagi sa imong desisyon karon nga buhi pa ka. Kay inig kamatay nimo, dili na ka maka-decide kung langit ba ka o impyerno, kay hukmanan na siya. Mura kag sad-an, nya tubang sa korte. Pag atubang nimo sa korte, wala na kay mahimo. Pag muingon ang judge nga ikaw guilty niini nga krimen ug ikaw kinahanglan silutan pinagi sa kamatayon, dili na ka makaingon nga kanang judge, pwede ba nga mubalik sa dati para di na nako himuon tong akong gihimo? Unsa ta naa tay kuan karon kining ginatawag bitaw sa gina? Time nga ibalik ang kaniadto o time machine para makorek nimo imong mali nga nahimo kaniadto, wala na. Pag-ingon sa judge na ikaw guilty o kinahanglan nga ikaw silutan pinagi sa kamatayon, dangoy-ngoy na lang ang imong himo. Igo ka na lang sa paghilak o pag-atubang sa kamatayon. Maingon pa ang katong pari nga mo bendisyon sa imong kamatayon nga pag-request unsa imong i-request. Pwede nimo kaunon ang bisang unsang lami kay idalit sa imo. O kay nagatubang na ka sa kamatayon kanang pwede ko mo request jag lechon baboy. Pakaunon kang lechon baboy kay anyway taud-taud ibitay man ka. O the same pud na pagkatubang nato sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo nga wala imong pangalan sa libro sa kinabuhi, itambog ka sa linaw na kalayo, dili ka na moingon nga Ginoo, pabalik ka taong ko sa kalibutan, kay i-correct na ko akong kinabuhi. Kaya akong kinabuhi sa kalibutan, wa man gyud ko muilan nimo. Ibalik ko sa kalibutan kay para magkinabuhi ko nga uyon sa imong kabubuton, para ilhon ta ka nga ikaw day ang Ginoo. Oh. Wala na siya. And lastly, Jesus came to destroy the works of the devil. Unsay katuyuan sa pag-anay ni Jesus Christ? Miyani siya aron sa pagguba sa trabaho sa yawa. Aron sa pagguba sa trabaho ni Satanas. Ano man? Kay kun wala miyani si Jesus Christ, ilalom kita sa kuko ni Satanas. We are controlled by the devil. Sa diha nga nakasala ang tao sa Garden of Eden, kitang tanan nakasala. Ug ang bayad sa sala kamatayon. Ug mauni ang giyanhi ni Jesus Christ bungkagon ang mao nga trabaho ni Satanas. Ingon ang 1 John 3:8. 1 John, unang Juan, hapit naman unang Juan 3:8, ingon ang pulong sa Ginoo ang nagbuhat o pagpakasala
Si Manny ha, balik ko na ako. Unang Juan 3:8 nag-ingon, ang nagbuhat og pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdanan. See, ang naghimo og sala, according pa ni John, kini siya iya sa yawa. Padayon nato. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao ang paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Oh. Ang nagpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. O ang naghimo og sala, iya sa yawa. O mao ni ang hinungdan gipadala si Jesus sa kalibutan aron pagbungkag sa maong nga binuhatan sa yawa. Ha? Hinumduman nato, dunay duha ka amahan diri sa kalibutan. Kung iya ka sa Ginoo, ang imong amahan si Kristo. Kung iya ka ni Satanas, ang imong amahan si Satanas. Duha. Dili lang imong amahan sa imong pisikal, kundi kining amahan nga gakontrol nato. Kung wala ka mo ila kang Ginoo Kristo sa imong kinabuhi, kinsa imong amahan? Si Satanas kay mo man nagingon diri ah. Juan 3:8, ang nagbuhat sa pagpakasala, iya sa yawa. Kay ang yawa, nagpakasala man, sukad pa sa sinugdanan. Ang hinungdan, nganong gipadala, mao ni ang nindot. Ang hinungdan, nganong gipadayag, ang anak sa Dios, mao ang paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. So kung ilho nimo si Kristo sa imong kinabuhi, sigurado, mabungkag ang binuhatan ni Satanas diya sa imong kinabuhi. Mo nang dili malipay si Jesus, dili malipay si Satanas na mag-alagad ka sa Ginoo. Dili malipay si Satanas na musimba ka. Dili malipay si Satanas na mag-ampo ka. Kay nagkahulugan ka na. Nagiilan nimo si Kristo diya sa imong kinabuhi. Now Jesus came to break chains of sin, ang kadina sa sala. Unsay imong kagon ni Jesus Christ? Ang kadina sa sala. Ang pagkaulipon sa kahadlok, bondage of sin o bondage of fear, and the power of death. Mao ni ang rason nganong miyani si Jesus Christ aron bugtuon ang kadina sa sala, ang pagkaulipon nimo sa kahadlok ug ang gahom sa kamatayon. Nga imbis maadto ka sa impyerno, makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Tungod kay giilan nimo si Kristo, ingon nga imong Ginoo manluwas sa imong kinabuhi. Ang piniriso, dili na siya makagawas kung dili siya muagi sa pultahan o kung dili siya tabangan sa mga outsiders na makaikya sa maong persuhan. Kinahanglan niyang muagi sa pultahan kung buot siyang mugawas diha sa bilangguan. Christmas o si Jesus came to set the captive free. Mianhi si Jesus Christ aron hatagan og kaluwasan ikaw nga nabilanggo diha sa sala. Many are trapped by fear, guilt, or hopelessness. But Christmas reminds us that Jesus brings freedom to all who believes. Manang igsuon, ayaw gayod kahadlok. Ayaw pagpaulipon sa sala. Duol kang Kristo diya sa imuhang kinabuhi. Receive Jesus as your Savior and Lord diya sa imuhang kinabuhi ni ining buntaga. Samtang dili pa ulahi ang tanan igsuon. Ingon ang pulong sa Ginoo. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw na ugma-ugmaa. Ayaw na unya-unya. Ayaw na sunod na. Kundili karon ang adlaw sa kaluwasan. Hagiton mo na ako. Especially kung naa ka ninyo diriya, na wala pagyod mo ila kang Ginoo Kristo diha sa imong kinabuhi. Igsuon, tuuhi siya sa imong kinabuhi. Dawata siya diha sa imong kasing-kasing. Hatagi siya luna diha sa imong kasing-kasing. Ilhas siya nga imong Ginoo manluwas diha sa imong kinabuhi. Tungod kay ikaw ang hinungdan kung nganong mianhi si Jesus Christ sa kalibutan. Aron pagpangita kanimo. Aron sa pagluwas kanimo. Mao kanay pinaka dako nga rason nganong niani sa kalibutan.
Manang hagiton mo na ako igsuon. Ilha si Kristo diha sa imuhang inabuhi.